الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على التمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay sa Aralin 5 na po tayo at dadako na po tayo ngayon sa tinatawag na ibadah. Ano ba ang ibig sabihin ng ibadah? Ito ay wikang Arabic. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, at nandito po ang kanyang kahulugan sa inyong baba, sa baba niya. Ang ibadah sa literal na kahulugan ay ang pagpapakaaba at pagpapakumbaba. So, ang ibadah ay ang ibababa ng tao ang kanyang sarili. Yan ang kanyang literal na kahulugan ng ibadah. Sa technical na kahulugan, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sa original na kahulugan nito sa wikang Arabic, ay narito po ang kanyang sinabi. Ang ibadah ay isang katagang sumasaklaw sa lahat ng naiibigan ng Allah. Lahat ng naiibigan ng Allah at kinalulugdan ng Allah na mga gawain at mga salita, maging panlabas at panloob. Ang ibig sabihin, lingid man o hayag na gawain at salita, basta naiibigan ito ng Allah, ito ang tawag dito ay ibadah. Ibadah. Kagaya ng ano? Kagaya ng sala, fasting, zikr, pag-alala sa Allah, pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng sadaka. Kaya lahat ng gawain na ito, mga kapatid, itong ibadah, kinakailangan gagawin mo ito para sa Allah. Kasi naiibigan niya yan eh. Kasi kung ginawa mo yan para sa tao, para puriin ka ng tao, kaya ka nagsadaka, kaya ka nagbasa ng Quran, kaya ka gumawa ng mabuti, para puriin ka lamang ng mga tao, at ikaw lang ang titingnan nila, o kaya ginawa mo ito para lang sa makamundong bagay bilang may kapalit na isang bagay dito sa mundo, walang gantimpala. Kasi bakit pumasok sa riya o pakitang tao? So bilang pangkalahatan, ang kahulugan ng ibadah ay pagsamba. Lahat ng gawain natin na kinalulugdan ng Allah, maging ito man ay hayag, ulingid, nakikita man ibig sabihin ng mga tao o hindi nila ito nakikita, binibigkas mo man ito o ginagawa, basta naiibigan ito ng Allah, ang tawag diyan ay ibadah. Pagbabasa ng Quran, pagdikir, pag-alala sa Allah, pagsasagawa ng mga sunnah na sala, sunnatul rawatib, sunnatul wudu, tahiyatul masjid, tahajjud, pagdudua. Lahat ng ito ay ibadah kasi kinalulugdan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kinakailangan yung ibadah na ito, mga kapatid, na kinalulugdan ng Allah, ay hindi mo pwedeng gawin maliban sa kaparaanan na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang raka ang sala, paano isagawa ang sala, mga ibadah na ginagawa natin, tandaan ninyo, na hindi ito tatanggapin sa atin ang ating ibadah, ang ating pagsamba, maliban sa dalawang kondisyon. Ang ibadah natin ay hindi ito tatanggapin ng Allah sa atin maliban sa dalawang kondisyon. Ulitin ko, ang ibadah ay lahat ng pagsamba natin. Pagbibigay ng sadaka, pagbibigay ng zaka, pagsasagawa ng sala, pagtulong sa kapwa, pag-aayuno, pagsasagawa ng hajj, lahat ito na ibadah na walang kaugnayan sa mundo, para lang dapat sa Allah. Hindi ito tatanggapin ng Allah maliban sa dalawang kondisyon. Anong kondisyon yun? Una, al-ikhlas. Unang kondisyon, al-ikhlas. Ano ibig sabihin ng ikhlas? Gagawin mo ito para lamang sa Allah. Yan ang ibig sabihin ng ikhlas. Yung intention mo at layunin mo ay gagawin mo hindi para kanino man, hindi para sa mundo. Kaya ka nag-aaral para sa Allah. Kaya mo pinag-aaralan ng Islam para sa Allah.
Kaya ka nagsasala para sa Allah. Kaya ka nagmuslim para sa Allah. Kaya mo tinanggap ang Islam para sa Allah. Kaya ka nagtumulong sa kapwa para sa Allah, hindi para purihin, hindi para sa makamundong bagay, hindi para makamit mang isang bagay na ito. Kaya kinakailangan una ng kondisyon para matanggap yung ibada na yan, yung mga gawain mo na yan na mabubuti bilang pagsamba sa Allah, ay kinakailangan ay ikhlas. Ikhlas. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat. Katotohanan na ang lahat ng gawain natin ay nakadepende sa ating intensyon. Hindi lahat na nagsasala, pare-pareho ng gantimpala yan. Hindi lahat na nagbibigay ng sadaka, pare-pareho ng gantimpala yan. Hindi lahat na nag-hajj, pare-pareho ng gantimpala yan. Maaari may nag-hajj dyan, hindi tinanggap ang hajj niya. May nagsala dyan, hindi tinanggap ang sala. May nag-fasting, hindi tinanggap ang fasting dahil sa intention. Dahil yung intention niya hindi para sa Allah. Mayroon dyan natuto ng maraming kaalaman sa Islam pero hindi para sa Allah. Kaya sayang ang kaalaman niya. Maaari na ginawa niya ito para sa pera. Hindi lang para sa Allah. Ginawa niya ito para purihin ng mga tao. Walang problema sa makamundo. Basta yung intention mo na dapat ay hindi dapat mangibabaw yung ibang intention. Walang problema na manaliksik ka ng kaalaman para magkaroon ng trabaho. Lalo na yung mga kaalaman sa Islam para makapagturo ka. Siyempre, sasahuran ka sa pagtuturo ng Quran. Sa pagtuturo ng mga kaalaman sa Islam. Maaari kang sahuran dyan. Hindi po bawal yun. Pero baka dahil sa yung intention mo, magiging dahilan na hanggang doon lang yung gantimpala mo. Sa sahod lang. Pagdating sa kabilang buhay, wala. Wala kang gantimpala. Kaya dapat gagawin mo lahat ng uri ng pagsamba, yung dhikr, yung pagbigkas ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hindi mo na kailangan pang ipakita sa marami na nagaganyan ka. Para malaman nilang nagbibilang ka ng dhikr. Tapos lalakasan mo pa. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Para saan? Para sabihin nila na malakas ang pananampalataya mo, malakas ang ibadah mo, malakas ang pagsamba mo. Sayang gantimpala. Pangalawang kondisyon upang matanggap, hindi sapat yung sala mo, hindi sapat yung hajj mo, yung zakah mo, fasting mo, na gagawin mo lang ito para sa Allah. Hindi sapat yun. Dapat may pangalawang kondisyon. Al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah. Kinakailangan alinsunod sa kaparaanan na ginawa at itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gagawa ka ng isang pagbabasa ng Quran, sasabihin mo, araw-araw dapat binabasa ang Suratul Mulk. O kaya ay Suratul Yasin. Naniniwala ka na yan ay sunnah. Na dapat ang sunnah ay itong binabasa natin araw-araw. O kaya ang sunnah ay magsasala sa mga libingan. Ngayon, kung ikaw ay nagsasabi na ito ang tama, ito ay isang uri na pagsamba, dapat mayroon kang katibayan na ginawa ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil meron tayong alituntunin sa batas ng Islam, al-aslu fil ibadati al-hadr o at-tahrim. Ang isang uri ng pagsamba, hindi mo pwedeng gawin yan hanggat walang dalil. Hindi porkit nagbabasa ka ng Quran, may gantimpala ka na. Baka mamaya, nagbabasa ka ng Quran, naniniwala ka na ang sura na ito ay espesyal na binabasa sa araw na to. Tapos wala namang dalil yun. So, hindi tatanggapin ng Allah yun. Papasok saan? Sa bid'ah. Then, magsasala ka ng sala sa libingan. O doon ka pupunta sa libingan, doon ka magbabasa ng Quran. Oo, yung pagbabasa ng Quran may gantimpala. Pero saan mo ginawa? Sa libingan. O sa patay. Sa libingan, sa paglibing sa kanya. O kaya ay nagsala ka ng isang sala na hindi naman ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagbigay ka ng zakah sa kaparaanan na hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsagawa ka ng hajj na hindi sa kaparaanan na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit na gagawin mo yung para sa Allah pero hindi alinsunod sa ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tawag doon ay bid'ah. Kaya dalawa dapat ang makumpleto mo bago matanggap ang iyong pagsamba. Kinakailangan ikhlas para lang sa Allah. Pangalawa, kinakailangan alinsunod sa paraan na kung paano ito ginawa ng Propeta at paano niya sa atin itinuro. Hindi ka pwede mag-imbento ng paraan ng pagsamba na galing lang sa kukuting.
Yan po. So lahat ng naiibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging sa gawain, salita, lingid man ito o hayag na gawain, ang tawag dyan ay pagsamba. Kaya tungkulin ng isang Muslim na kanyang ibukod tangi ang kanyang Panginoon sa lahat ng uri ng pagsamba. Kailangan lahat ng pagsamba mo para lang sa Allah. Matapat na iukol ang mga ito sa Allah lamang at isagawa ang mga ito sa kaparaan ng itinagubili ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung pangalawa. Al-mutaba'ah. Sa salita man o sa gawa, kabilang din sa ibada ang pag-iwas sa mga lahat ng kinapupuutan ng Allah, kinamumuhian ng Allah, sa mga salita, gawa, maging panlabas man o panloob. Hindi sapat na isang uri lang ng pagsambang gagawin mo tapos hindi ka naman iiwas sa ipinagbabawal. Hindi po sapat yun. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu." Kung ano man ang ipinag-utos ko sa inyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gawin niyo sa abot ng inyong makakaya, at kung ano naman ang ipinagbawal ko sa inyo, ay iwasan ninyo ito. So kinakailangan may pagsunod at may pag-iwas. Nasasaklawan din ng ibada ang mga sumusunod na uri ng pagsamba. Dapat mo ring malaman na ang pagsamba ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng pagsamba tulad ng sala, tawaf, hajj, pag-ayuno, pamamanata, pamamalagi sa masjid, pag-alin ng hayop, pagpapatira pa, pagyukod, pangamba, may takot ka, pahingilabot, pagkagusto, pagkatakot, pananalig, paghingi ng sakululu, pag-asa, at iba pang uri ng pagsamba na iniatas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran at iniatas ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mapapanaligang sunnah, maging ito ay salita o gawa. At ang sino mang magbaling ng isa man sa mga ito sa iba para sa Allah ay magiging musyrik. Alam mo, nagsala ka, hindi para sa Allah. Nagsala ka sa libingan. Ang sinasamba mo yung libingan. Nagdua ka para sa ang tinatawag mo sa panalangin mo ay ang mga engkanto, mga anghel. O nagkatay ka, kagaya ng halimbawa na medyo nauuso yung mga ganito na noon, siyempre sa ngayon wala na yan. Kulang-kulang na rin. Nagpapagamot tapos nag-aalay sila ng hayop, manok sa ilalim ng puno o sa mga engkanto. Yung mga nakikita natin minsan, napanood pa ako sa eyewitness. Bago sila umakyat ng bundok, nag-aalay muna sila para daw hindi sila saktan ng jinn o kaya engkanto, waliyadu billah. Isang pagtatambal yun. Labas po sa Islam ang taong gumawa nun. Ang alay ay para lang sa Allah. Yung iaalay natin na hayop ay para lang sa Allah yan. Kaya dapat babasahin natin Bismillah, Allahu Akbar. Hindi, wag mong basahin dyan ang pangasangalan ng engkanto, waliyadu billah, labas sa Islam. Yun ay isang uri ng shirk. Kaya dapat maingat tayo sa ating pag-aaral sa bagay na to, sa tauhid, para makapasok tayo sa paraiso na hindi na tayo tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ. Ang sabi ng Allah, ang sino mang nanalangin sa iba pang Diyos maliban o kay bilang pagkatambal ng Allah, ibig sabihin nananalangin din siya sa Allah. So nagsasala din siya, pero nag-aali naman ng hayop sa ilalim ng puno bilang panggagamot sa may sakit. Ano yun? Natatakot ka sa jinn, sa engkanto. Huwag kang matakot sa kanila, sa Allah ka matakot. Tinuruan tayo ng Allah, tinuruan din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dapat nating basahin para hindi nila tayo masapian, hindi nila tayo masaktan. Hindi yung mag-aali ka sa kanila at pakikinggan mo yung sinasabi nila. May mga sinasabi nung sinapian na mag-aali ka ng hayop sa ilalim ng puno para matanggal ito. Subhanallah. Bakit mo paniniwalaan yun? Isang uri ng pagsamba, gagawin mo ito sa iba. Pagpapatira pa. Uyuyok mo ka. Yung mga sumasali sa fraternity. Opo, dapat iwasan nyo na po yan. Bawal po ang fraternity sa Islam. Lalo may mga frat na luluhod ka sa iyong master. Waliyadu billah, isang shirk. Oo, ang pagpapatira pa ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala naman siyang pinagbabatayan dito. Ang pagtutuos para sa kanya ay nasa kanyang Panginoon lamang. Kukwentahin sa kanya ng Allah lahat yun sa kabilang buhay. Tunay na hindi magtatagumpay ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ang tunay na ang mga masjid kung saan ginagawa natin ang pagdarasal, moske,
ay para lang sa Allah. Kaya huwag kayong manalangin sa sino man o kanino man bilang katuwang ng Allah. Ang salitang kanino man ay sumasaklaw sa lahat ng nilalang maging tao, sugo, anghel, banal, na sinuman at lahat ng nilikha sa mundo ay hindi tayo pwedeng manalangin sa kanila. Dahil ang pananalangin ay para lang ito sa Allah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ang panalangin ay pagsamba ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ialay lamang natin ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag kumate ka para sa Allah, huwag kang magkate sa mga puno. Huwag kang pumunta sa mga albularyo na nauutusan ka niya, sa mga mangkukulam na nauutusan ka niya mag-alay ng hayop na kulay puti o kulay pulang manok para lang gumaling yung may sakit. Wala dubila. Pag ginawa mo yan, maaaring gumaling yung may sakit pero kagagawa ng shaitan yun, ng demonyo. Pag namatay ka doon, wala na pag-asa makapasok sa paraiso. Kasi malaking pagtatambal yun. Yung pagpapatira pa, ba't ka magpapatira pa? Nakakalungkot yung iba, subhanallah. Sa sobrang pagmamahal niya sa babae na gusto niyang pakasalan, luluhod siya at magbibigyan ng singsing. Wala na billah, ito ay shirk. Bakit ka luluhod sa babae na yan? Na dapat yung babae ang dapat na lumuhod sa kanyang asawa. Kung tutusin, mas malaki ang karapatan ng isang lalaki kaysa sa kanyang babae. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Law kuntu amiran li ahadin yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kung may karapatan lang ako, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na mag-utos na magpatira pa ang isang tao sa kanyang kapwa, utusan ko yung babae na magpatira pa sa kanyang asawa dahil sa bigat ng karapatan niya sa kanya. Pero ngayon baliktad na eh. Ang nagpapatira pa yung lalaki para lang pakasalan, wala billah. Hindi po yan ang tunay na pagmamahal sa asawa o sa gustong pakasalan. Kaya wag nating ialay yung mga ganitong gawain, yung pagpapatira pa. Mag-aalay. Pagyuko. Manunumpa. Sumpa mo sa 70 anghel. Wala billah. Manunumpa ka sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung manunumpa tayo, ay manumpa gamitin natin ng Allah. Wallahi, tallahi, billah, hindi yung sumpa man sa mga ganito, sumpa. Kung hindi mo kayang manumpa sa Allah, hindi tumahimik ka na lang. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "La tahlifu bi abaikum. Wa man kana halifan falyahlif billah. Aw liyasmut." Huwag kayong manumpa sa inyong mga magulang o sa mga ninuno ninyo. Huwag kayong manumpa sa kanila. Kung sino man sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang manumpa siya sa Allah. At kung hindi mo kaya, tumahimik ka na lang. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung panunumpa, ibadah. Yung pagpapatira pa, yung pagdarasal natin, kinakailangan lahat ito ay alinsunod sa kung paano ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya natin natatawag na bid'ah yung mga nakikita natin na nagbabasa ng Quran, nagsasala. Bakit minsan pumapasok yung salitang bid'ah? Kasi ginagawa nilang isang uri ng pagsamba na hindi ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya papasok ang bid'ah kahit na intensyon niya ay para sa Allah. At marami ito sa social media. Yung mga nagbabasa ng Quran para lang sa padamihan ng like, padamihan ng comment, may premyo. Babasahin yung Quran, sinong maraming like, sinong maraming premyo, yun ang panalo. Para saan yung Quran? Para lang sa like? Para sa mga shares? Ito ay bid'ah. O kaya ay magbabasa ng Quran para i-challenge yung kanyang kapatid. Magbabasa ko ng Quran, sa challenge kita. Hindi ganito ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba, at hindi para sa challenge na kasakapa mo ang Quran. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ginawa niyang challenge sa mga non-Muslim upang patunayan ang Quran ay salita ng Allah. Pero ngayon hindi. So hindi po maganda at kaaya-aya na kahit maganda ang intention mo para lang makita na mapupuno ng news feeds ng pagbabasa ng Quran ng Facebook, maganda ang layunin mo pero mali ang paraan na ginawa mo. Hindi lahat ng maganda ang layunin ay may gantimpala. Sabi nila, Quran naman yan, maganda ang layunin mo pero hindi naman tumutugma.
Sabi ng isang sahaba sa mga taong nagsasabi na nagdidikir naman kami para sa Allah, subhanallah, subhanallah. Kaya sabi niya sa kanila, hindi lahat ng maganda ang layunin ay gagantimpalaan. Kaya nga si Sa'id bin Musayyab, nakita niya yung isang lalaki na madalas na nagsasala. Kumbaga dinadamihan niya ang sala niya after Fajr. Nagsasala na yun after Fajr, pero walang sunnah after Fajr. Maliban yung sunnah lang ng before Fajr na hindi mo na isagawa, yun lang pang papalitan mo. Pero yung dadamihan mo, hindi sunnah yun. Kaya sabi niya, ya Abu Muhammad, parurusahan ako ng Allah dahil sa sala? Nagsasala ako, parurusahan ako ng Allah dito? Sabi niya, hindi. Hindi ka parurusahan ng Allah sa sala mo. Pero parurusahan ka ng Allah dahil sa pagsalungat mo sa aral ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, malino po ang ating tinalakay ngayon. So hanggang dito na lamang. Hanggat sa mga susunod na pagkikita natin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.